napakainit na araw po sa atin lahat. Amen. Marami po tayong lahat sa oras na ito, kahit po napakainit, parang, siguro po ito parang babala lang po sa atin, ito parang dry run to, sa pupuntahan ng mga taong mapapahamak. Napakainit po lupa doon, ayaw po sa Biblia. Ngayon po, ang tatalakayin po natin, nabibigay ko po ang mensahe sa araw na ito, ay patungkol po sa paano ba ang pagiging born again? At ano ba talaga ang proseso ng born again? Paano natin masasabi na tayo isa ng ganap na born again, ang tinatawag po sa Biblia, yung pagiging born again. At bakit po ba ang born again? Parang ito po ang isang tanging proseso na kinakailangan danasin ng tao para tayo makapasok sa kaharian ng langit. At ito pong born again na tinatawag po na to, napakarami pong mga nagpapakilalang born again. Parang bariyang-bariya lang po ang pagiging born again. Simple po natin masasabing tayo born again na. May mga paniniwala po tayo na pag tayo po ay pumasok sa isang born again Christian church, paglabas natin born again na. Pakiwari ba kayo parang itong pagiging born again ay parang itong isang pabrika na nagpapabricate ng born again. Parang yung kasabihan ko na yung isang pabrika na pag ipinasok daw ang baka, paglabas, corn beef na. Parang ganun po ang ating understanding po. Sa totoo lang po, napakadaling sabihin born again. Pero kung titingnan po natin ang tunay na kahulugan nito at ang kalaliman, eh baka po masabi natin tayo pala hindi pa born again. Hindi pa tayo pinag-ibig. Siguro po, very timely po yung pagkakataon na to. Napipray po ako kay God kung ano po ang mensahe ko talagang, ano yung mensahe ko sa araw na hindi ko naman po alam na ito pang araw ng pagbibigay ko ng mensahe na tapat na mabuti sa ating celebration po ng mga nanay, yung tinatawag na Mother's Day. So gaya, nagkaroon po ako ng revelation kanina lang, kaya ito po ay press na press. Paano natin iuugnay itong celebration na ginaganap na ito para sa Mother's Day sa pagiging born again? Napaka-related din po ito. Nakita ko po ang napakagandang kaugnayan. Ang pinakamaganda po nito para po tayo makapagsimula, bagamat po ang ating main topic po ay mababasa po natin sa John chapter 3 verse 1 to 8. Pero inanais ko po na umatras po muna tayo, puntahan po natin yung simula. Saan po ba nagsimula yung pagiging ina? Siguro ito po, mababasa po natin ito sa Biblia. Ito po ay matatagpuan natin sa Genesis po, chapter 3. Tingnan na po natin. Ito po sa Genesis chapter 3. Pagiging ina, ito po ang sabi nito. At tinawag, ito Genesis chapter 3 verse 20. Kung meron po kayong Biblia dyan sa bahay, sa mga nanonood po sa bahay, pakitunghayan na po, pakisabayan po tayo ng mga lalo doon maintindihan po. Para kung maintindihan po natin ito. Sa Genesis po, chapter 3, verse 20. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. So therefore pala, kung meron mo po tayong pinaka-ina, kung tayo po meron pinaka-ama sa spiritual, yung pong ating Father God sa heaven po, meron naman po tayong palang pinaka-ina sa ating buhay, ito po sa flesh, sa ating pong katawan. Tayo po, lahat po tayo ay nagmula dun sa Eva. Kaya siya po ay naging ina ng lahat ng nabubuhay. So yung po meron pong great mother na matatagpuan natin sa Biblia, ito po itong si Eva. Bagamat po itong si Eva po, hindi po naging maganda ang kasaysayan sa kanyang kasaysayan po. Pero may kaugnayan po ito sa plano ng Diyos na ikita ko po, nagkaroon po ako ng kapahayagan dito tungkol nga po sa ating magiging main topic, yung pagiging born again. Sapagkat kung si Eva, ito po ay natukso. Nalinlang po ng ahas. Di po ba, kung mababasa po natin sa chapter 3 ng Genesis verse 1, ang ahas nga ay dalutuso sa alinmang mga hayop sa parang nanlikha ng Panginoon Diyos at sinabi sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Sabi ganyan. Dire-diretso po natin. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy,
sa halamanan ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain na yun, niwang nihipuin baka kayo mamatay. At sinabi ng asa babae, tunay nga, hindi kayo mamamatay. Yan po ang naging panlilinlang. Ang sabi po talaga ng Diyos kay Eva, sa kay Adan, huwag kang kakain dahil walang paksanan ikay mamamatay ka sa oras na kumain ka niyon. Pero ito pong babae, sinubso ng ahas at nilinlang, ang sabi naman ng ahas, hindi ka mamamatay. So therefore, dito lang po, mayroon tayong makikita na po na dalawa, isang sinungaling at isang totoo. Bakit po natin mapapatunayan sinungaling at totoo? Hindi po ba lahat ng tao ngayon ay dumaranas ng kamatayan? So pagka tayong lahat po ay dumaranas ng kamatayan, ang totoo po yung sinasabi po ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos, pag kumain kayo ng bunga ng punong kahoy na iyon, walang paksanan kayo mamatay. So nalinlang. Ngayon, ang paglilindang po ginamit po ng Diablo ay ito, sa pagkatarastas ng Diyos, na sa araw na kayo gumani yun, ay matidilat ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na makakakilala ng mabuti at masama. Yun po ang ginamit po ng Diablo na panlinlang. Napakasarap kasi na ikaw'y matuto, malaman mo yung mabuti at masama. Sapagkat noong pong araw na yon, wala naman po kasi silang nakikilalang masama. Kasi wala rin silang nakikilalang mabuti. Kasi kaya lang po tayo nagkakaroon ng kakilanlan sa mabuti at masama kung tayo po ay meron na tayong kaalaman sa isang bagay. Parang sa tao po, halimbawa, parang maralaman ang busog kung hindi ka naman nakaranas ng gutom. Pero po, kaya yung pong babae, insert po na tukso. Kaya ito na po, dito po tatakbo ngayon yung tinatawag na pagiging born again natin. Paano po natin iuugnay? Bago magpatuloy po ako, binabati ko po ang lahat ng mga kababaihan, ang mga nanay, ang mga happy Mother's Day. Ito sa mga anak naman, ito na po napakalaking pagkakataon. Ang Mother's Day po, huwag niyo pong gawin isang araw lang. Kailangan Mother's Day every day. Gagawin po natin everyday pagiging Mother's Day. Gawin po natin ang the best sa ating mga magulang. Katulad po ng binabanggit po kasi sa Ephesians chapter 6 verse 1 and 2, kailangan lang tayo maging magalang at masunuri sa ating magulang. Sapagkat ito lang po ang unang utos na mayroong kalakip na pangako. Ano po ang kalakip na pangako? Ang pangako po ng Diyos yan upang guminhawa at dumawit ang iyong buhay. So kayo rin po ang in returns po, kayo rin po ang makikinabang. Diba? Kung susuportahan po natin ating magulang, pakita po natin ang ating pagmamahal. Hindi lang po sa material things, kundi po sa mga bagay po sa mga emosyonal, sa mga paggalang, respeto po lahat po. Pakita po. Samantalahin po natin ang pagkakataon. Huwag po natin gawin isang araw lang ang Mother's Day. Gawin po natin every day is Mother's Day. Yun lang po. Tapos, tago na po tayo sa ating main topic po, sa pagiging born again. So, naipakita po doon sa Genesis, nag-prepare po tayo ng content, ipinakita kung sino talaga yung pinagmulan ng kasalanan. At paano naman natin ito i-relate po? Paano po natin i-relate sa pagiging born again at sa tinatawag nating salvation? Diba? Tunghayan po natin ang Biblia, makikita po natin ito, basahin po natin ng diretso ang John chapter 3, verse 1 to 8. Maganda po makikita. Ito po ang sabi ko. Kung meron po kayong Biblia sa bahay, pakiusap po, talaga tunghayan po natin. Napakalaki po ito, makikita po natin dito. Makatutunan po natin talaga dito kung paano pa talaga nagiging born again ng isang tao. Hindi lang po sa bibig, hindi sa pagpasok o hindi sa kultura. Sapagkat napakalaking daya na po ang nangyari. Napakarami na po ngayon tinatawag na born again. Napakahalaga po na pagiging born again na sinasabi po ni Jesus sa John 3:5 o sa John 3:3, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Mali pa ang isang tao ay panganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So, hindi ba ganun po kahalaga? Ang inulit niya po sa John 3:5. Ang sabi po sa John 3:5 ay, katotohanan sinabi ko sa inyo. Mali pa ang isang tao ay panganak sa tubig at espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Meron po tayo napansin dito. Sa John 3:3, ang pinakikita po ng Panginoon ay makakakita. Sa John 3:5 po, ang sabi, makakapasok. Kunin po natin ang context. Bakit po nangyari ito? Ano po ba itong encounter na to? Isang babae po, isang lalaki po na nagngangalang si Nicodemo po ito. Leader po siya na pinuno siya ng mga Hudyo. Ay naparoon siya sa ating ng gabi, sa gabi sa ating Panginoon na sabi niya, Rabi, nang diliwanagin po natin, sabi, Guro, nalalaman namin isang guro na nagbuhat sa Diyos
sapagkat walang makakagawa ng tanda ng inyong ginagawa maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Alam niyo, ang ganda. Alam niyo po, kung bibigyan po natin ng konting sidelight, itong sinigodeno, isipin niyo, isa siya pinuno ng Hudyo. Pag sinabi po pinuno ng Hudyo, parang iisip po